Diyos na nilikha ng langit at lupa at Diyos na nagpahiram ng buhay sa amin lahat. Tinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakilan sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. At salamat o Diyos sa kaligtasan ginawa mo para sa amin. Salamat sa lahat ng pagpapalat. Salamat sa lahat ng iyong pahiram sa amin. Umaasa kami na sa hapon ito'y muli kang mag-uusap sa amin upang kami makasunod ng ayon sa iyong kalooban. Nawawa'y pagpalain mo ang mabuting balita na ating pagsasalunan. Nawawa'y sundan ng iyong tanda. Mga himala at kababalaghan, ang mga may sakit ay magsiganin sa pangalan ni Jesus. Ang mga kahilingan ay tugunin sa pangalan ni Jesus. At sa aming kalagitnaan, tulad ng iyong pangako, na kapag may dalawang katulad tao nagkatipon sa iyong pangalan, andyan ka sa aming kalagitnaan. We welcome you, Diyos. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you in our heart. Use me, O Lord God, with all your power, with all your anointing, including your singers, the music ministry, and we play, O God. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. Thank you, Lord. Ang sasabihin nyo, thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, Son, Holy Spirit, purihin natin ang Panginoon.
sa kanilang kahangalan yung ginagawa natin. Sa mga tao daw na hindi nagtatagay ng Espiritu. So alam niyo na yung mga tao hindi nagtatagay ng Espiritu, pinagtatawag ng kahangalan daw ito. Pero sa loob ng kasulatan, sa mga tao naman nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, taglay nila. Sa loob taglay nila ang karunungan ng Panginoon. The gospel is taken from Luke chapter 6. Luke chapter 6 verses 39 to 45. 39 to 45. Hindi naman pwede nung itaya sa ulit niya. Sobra sa number. Sobra sa number. Alam ko ang wedding hanggang 47 na. Ha? Dati ako nagtagaan na yun sa Quezon kasi yung mga sugal na may 49. Dahil wala pa sa mundo na nasa Panginoon. Sabi nito, makinig kayo. Tandaan niyo, makinig kung may pandinig, yung mga bingi, tumahimik. Sabi nito sa Bible, tinanong sila ni Jesus. Nagtanong ang Panginoon. Tinanong sila ni Jesus ng patalinhaga. Maaari kayang mag-akay ng isang bula ng kapwa niya bula. Pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa nila ang ganoon. Walang alagad na nakahihigit sa kanyang guro. Ngunit, matapos maturo ang lubos, ang alagad ay makatutulad ng kanyang guro. Bakit mo pinapansin ang tuwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso? Ano ang troso? Ang troso sa iyong mata. Pinag-translation dito sa Bible ko. Kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong uwing, gayong hindi mo nakikita ang troso nasa iyong mata. Mapagtulwahin. Alisin mo muna ang troso sa iyong mata nang makakita kang mabuti. Sa gayon, maaalis mo na ang uwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama. At wala rin masamang puno na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa matitinik na halaman unang ubas sa mga dawa. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang puso, sagana sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang puso, pusong puno ng kasamaan, sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pupurihin ang Diyos. Kapangyarihan mo
service. Kaya ganun yung po dito. Pag hindi ka tumutugon, hindi ka kaisa. Hindi ka kabahagi. Tumahimik din. Kaya mahalaga po yung tutugon. Ulitin ko ang aking pagbati sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. At dahil kayo sumagot lahat, answer prayer kayo. And that is great. Mananampalataya yun. Kapag walang pananampalataya, bali walang tugon, walang nakukulang, nakatunganga, nag-text, nag-cellphone, nag-i-imagine in the night, I was with you. Di ba ganun minsan, physically present, mentally absent. Kaya hindi po dapat ganoon. Kaya sabi ng Biblia, di ba, Mateo 18:20, kapag may 2 o 3 tao nagkakatipon sa kanyang pangalan, tulad yun, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Kaya dapat nire-respeto natin yung Diyos nandiyan. Hindi nyo nakikita, pero tayo lahat kitang-kita. Hindi natin siya nakikita, pero tayo lahat kitang-kita. Kitang-kita. Naiwala kayo, kitang-kita kayo ng Diyos? Ganun kabuti ang Panginoon. Okay, at ang naman mo, taas po ng mataas na mataas. Okay, may hiyang tumaas kasi hindi naman umahangin ang papalito. Diba? Mataas. Pagkatapos po, dahan-dahan maupo. Sabi ko, dahan-dahan. Dahan-dahan maupo. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Sabay ng nagpak sa Panginoon. Parang malulunso yata sa tapat ng inyong naglilid kasi parang hindi ko parang nalulungog na ito. Sa bigat ko, bro. Parang malulunso eh. Okay. Yan. Atin po pag-uusapan naman. Tandaan niyo po, ang pananampalataya ay nag-uumpisa sa pakikinig. Sabi ng Romans 10:17, faith is common by hearing and hearing by the word of God. Yan. Kaya maraming tao nawala sa simbahan kasi hindi sila nakikinig. Natangay naman, nakikinig doon sa mga maling aral, kaya natangay sila doon. Ang tawag doon mga tangay sunod. Yung mga natangay. Tangay sunod. Kaya kailangan po tayo hindi matatangay ng maling aral. Kaya mahalaga ang pakikinig. Hindi yung unang pagbasa, unang pagtulog. Pangalawang pagbasa, tulog na tulog. Pangatlong pagbibigay ng bumili, nananaginip na. Pag-uwi, sabi maganda yung mensahe, hindi naman alam kung ano yung mensahe. Kaya makinig po kayo lahat. Nakaganda po yung ating pong gasto na binasa. Ito po yung babasahin sa lahat ng simbahan this coming Sunday. Alam niyo yun? Kung hindi kayo nagsisimba. Nagsisimba ba kayo? Kung hindi kayo nagsisimba, sasabihin ko sa inyo, mga matatanda walang tinandaan. Kailangan tayo tumatanda, may natatandaan, at nagsisimba. Ayun. Ito po ay yung importance of personal transformation. Kahalagahan ng personal. Ang ibig sabihin ng personal, sarili na pagbabago. Kasi maraming tao, ang tagal-tagal na hindi nagbabago. Chismosa pa rin. Sabi naman ng isa, nagbago na ako pero hindi na ako chismosa, marites na lang. Ganun din yun. So, halaga po yung ating pag-uusapan yung importance, kahalagahan ng personal transformation. Yung tinatawag na personal yung sariling pagbabago. Personal. Tayo, sarili natin, kailangan nagbabago. At ang pinatutungkulong po ng Panginoon dito po, a series of parables. Yung turo ng Panginoon
is a series of parable. Ilan po yung sinabi? Una, sinabi niya dito yung pag-aakay ng bulag sa kapwa bulag. Pangalawa, yung teacher at ang student, yung nagtuturo at tinuturuan. Pagkatapos ay yung tungkol sa uwing sa mata, na mas malaki naman yung nasa kanyang mata, troso. At yung pangatlo, yung kahalagahan na bunga. Hindi bunga. Nakikilala raw ang puno sa bunga, hindi sa bunga. Minsan doon makikilala yung tao sa bunga na masalita, madadaan. Sabi napanood ko sa reel, doon sa Facebook, di ba, no? Yung tatay, tapos yung nanay, yung mga anak, yung tatay, napakabait yung tatay, pero yung nanay, yung i-illustrate ko, ang anak ko, ibig sabihin, masalita. Oo, di ba? Kaya may mga asawang ang tawag sa kanyang asawang babae, commander. Di ba? Kayo ba mga lalaki ang tawag nyo sa inyong asawa, commander? Ba't yung isuko yung authority and power na binigay ng Diyos sa parent to sa father, sa tatay. Kasi kung sinusuko natin yung ating authority, you are member of takusa. Ano yung takusa? Ito yun. Pag sinurinder mo, takusa, bro, ay hindi ka. Sige yung hindi nagkakana. Inuwan ko, makinig ka para magkakana ka. Di ba? Huwag nyo tatawagin ang inyong asawang si Commander. Dahil po, yun ay pagbibitaw mo o pagsusuko mo ng authority, kasi may different authority. Iba yung authority ng mother sa father. Iba yung magkaiba. Yung po yung kailangan naunawaan po natin. Ikaw sa buwa. So, ang other term po sa importance of personal transformation, yung kahalagahan ng pagbabago ng tao, at isa pong napakahalaga rin po na pwedeng sabihin ay yung tinatawag na living a life of holiness. Yung buhay, namumuhay ka, namumuhay ng may kabanalan. Kasi ang langit po, alam niyo, tandaan niyo sa langit po ay lugar ng mga banal. Kaya pag hindi po tayo nagsikap ng kabanalan habang tayo nandito sa lupa, kaya may teaching ang simbahan na purgatory. Kasi kung may bahay dungis, hindi ka mapupunta sa langit. Dadaan ka muna doon. Kasi kailangan maano, kasi may dalawang uri ng kasalanan. Baka hindi niyo po alam. May dalawang uri ng kasalanan. Anong tawag doon, nanay? Anong pagkakaiba ng mortal sa binyal? Ano po? Ito po ang definition nyon. 1 John chapter 5, verse 16 hanggang sumusunod. Unang Juan, Kabanata 5, Talata 16, nasusulat po yun. Hindi katalang simbahan, nasusulat. Sabihin nyo, nasusulat. Sabihin nyo, Brother Rex. Basa. Pinaalala kayo. Malaging daw ay kadyakan. Sabi po rito, makinig kayo, kung makita ninyo man, kung makita rin natin, na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Ibig sabihin ng kamatayan, spiritual death. At ibig sabihin ng pagkawalay sa Diyos.
Ang kasalanang hindi hahantong o hindi mapuputol ang relasyon sa Diyos. Ano sabi rito ng Bible? Sabi rito, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa taong iyon ng bagong buhay. That's the power of prayer. Kaya tayo pag may namatay, nagpapadasal at nagdadasal. Kasi baka yung namatay na yun ay may kasalanan na hindi naman naputol yung relasyon. Sabi ron ay nasa purgatory. Ano ba yung purgatory? It's not a place, but it is a proseso na kung saan ang tao para makapasok sa langit ay nililinis. Lahat naman ay nagkakasala. Kung ikaw ay naghihingalo na, naghihingalo ka na, mamamatay ka na, tinawag mo yung apo mo, hindi sumusunod sa'yo, na-influensyahan ka ng masamang salita, minura mo yung apo nyo, biglang namatay ka. Kasi na-influensyahan ka ng mga mahilig magmura. Biglang kasala ka. Namatay kang bigla. Yung kasalanan mo naman, hindi naman matinding kasalanan. Kasi yung kasalanan, tinitingnan ng Panginoon yung tinatawag yung gravity. The gravity of sin. Gaano kabigat ang kasalanan ng tao? Ano kaya yung isang mahirap na tao na nagnakaw ng mais dahil walang nakain, pagkatapos yung politikong nagnakaw ng 1 milyon, parehas namatay, saan kaya mapupunta yun? Unfair naman kung ang Diyos ay nagnakaw ng mais ay mapunta agad sa impyerno. Kasalanan din yun. Pero, yun yung sabi sa 1 John 5. May kasalanan hindi umahantong sa kamatayang espiritual. At ito naman yung pasunod. Kailangan daw doon ipanalangin. Ito ay paraan niya sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi umahantong sa kamatayan. At ang kasunod sabi ron, may kasalanang hahantong sa kamatayan at hindi ko sinasabing ilalangin. Hindi na kailangan ilalangin nyo. Kung namatay siya, na siya ay pumatay ng tao, di pinagsisigaran o nagnakaw ng napakaraming pera. Namatay bigla. Hindi na dapat ipanalangin. Kasi mortal sin. Mahalaga, bago namatay, napagsisihan yung kasalanan. Kaya dapat tayong lahat ay laging nagbibigay ng tawad na baka mamaya makatulog tayo. Di ba? Ganun na yun. Kaya mahalaga po, lalo na po yung tayo, ako senior citizen na rin. Kailangan laging handa. Mamaya ako, galing po ako sa Western Bisaya ba yun? O yung sa Maasin, Western Samar, Maasin. Kaya nung dumating po ako doon, nung-order ako doon sa restaurant, ang alat. Kasi Maasin pala. Maalat sa doon. Maasin. Ang alat. Yung po yun, pagdating ko doon, nung anniversary ko kasi, hindi man ako nakita yung Facebook. Tapos, bigla pong kinabukasan, yung pong instrumentalisto na gitara, na stroke, namatay. Yung mga pangyayari nga, pag hindi handa, hindi naghihingi ng tawad sa Diyos, tapos biglang may kasalanan nagawa, papaano saan tayo pupulutin? Diba? Alam niyo po, mayroon daw politikong namatay. Nabalitaan niyo po yun? Namatay po yung politiko
kay San Pedro. At ang sabi kay San Pedro, gusto ko makapasok sa langit. Politiko po yun. Sabi San Pedro, hindi naman pwedeng papasok ka agad sa langit. Kailangan mamili ka. Kailangan bumuto ka muna. At alam ang bubutuhan mo. Bubutuhan mo niya letter I. Ano ang letter I? Impyerno. Letter L, langit. Mamimili ka sa dalawang yun. Letter I to letter L. Ano ang gusto nyo? Nung namatay ako kasi, mamimili ako. Pinindot ng politiko, letter I. Inunan niya. Letter I. Kaya mula doon sa langit, doon sa kausap San Pedro, pababa ng pababa. Pababa. Habang bumababa, sabi niya, bakit ang saya niya? Ang sasaya. Kasi yung inaawit ng mga tao ng pamilyar. Pamilyar. Ibig sabihin, alam na may mga awitin. Yung ba mga awitin? Spaghetti pa niya. Alam na, pamilyar. Nung pagdating mo, nung bumukas yung elevator ng napakaganda pong, nga yun? Golf course. Ano nga yan? Golf course. Golf course. Alam niyo yung golf course, yung laro ng mayaman. Yung ginagawa mo. Ha? Meron ako nakita ng gano'n yung paano ng gano'n, yung bulang gano'n. Kailangan gano'n bigla. Ay, yung babae kasama niya ng doon, dito sa uyog. Natakot yung gano'n. Nakagano'n kasi yun. So, golf course po. At alam niyo, ang sasaya nung nandun. Lahat ng kanyang mga kaibigan, lahat ng kasamahan niya, nandoon. Masasaya po sila. Impyerno yun, ha? Ang sasaya nila, naglalaro, nag-aawitan, nagtatawanan tulad nyo ngayon. Kasi kung hindi kayo tatawa, siguro mamaya tulog na kayo kasi ang sabi, naisip yung pelikula ba? Ito, masaya pala sa impyerno, hindi ko na siguro ako. Pero kailangan ko muna tingnan sa langit. Ano kayo sa langit? Manimili siya. So pinimod niya pataas naman, letter? Langit, letter L. Kaya pagdating pataas, parang napakalungkot. Habang napakalungkot yung narinig niyang awitan. Kasi narinig niyang awitan doon ay sinasamba. Pagkatapos yung hindi niya pamilyar. Hindi pamilyar. Hindi niya alam yung mga inaawit. Ay natapat pa inaawit yung parang naglililingan niya rito. Pagkatapos pa, paiyak-iyak pa niya yung mga tao. Inis na inis siya. Tapos, sabi niya, makapamili na ako. Tinindot niya ulit. Bakit? Kay San Pedro. At sabi niya kay San Pedro, nakapamili na po ako. Sana po, huwag nang makarating dito sa Panginoon. Ay, tayo lang po dalawang makakaano dito. Sige, sigurado pa, nakapamili ka na. O sige, akin ang daliri mo. Lalagyan natin ng indelible ink para hindi kaya makapagbago. Baka mamaya pumunta ka pa sa ibang presinto. Ilagyan po. So, nag-busy na siya. Papunta na siya sa letter I. Baba na ulit siya. Pero, nung bumababa na, bakit parang na iba? Dati ang lamig at ang saya-saya. Bakit may painit ng painit? At bakit? Bakit nag-iiyak ka at sumisigaw? Nagdulong hell. Biglang bumukas yung pinto. Apoy na napakalaki. At yung kanyang mga kaibigan, hindi na golf course. Parang bubo na napakalaki na nagsisigawan at humingi ng tulong. Sinalubong siya ni Satanas. At ang sabi, welcome. Nagreklamo siya, siyempre. Sabi, Satanas, bakit naman ganon? Kanina lang ako pumunta rito, ang ganda-ganda! Ang sarap-sarap, bakit ganon? Sabi ni Satanas, ay, hindi mo ba kanya alam noon? Nagkakampaign pa lang kami. Campaign period.
Pag-campaign period, ang daming magagandang pangako, ang daming magagandang sinasabi. Campaign pa lang. Kaya pa naman sa impyerno, natangay sa campaign ni Satanas. Pero tandaan niyo po, ang pangako ng Diyos, kailan may hindi nagbabago. Amen? Kaya kailangan po yan, parang pagrereklamo kayo, bakit gano'n ang mundo? Bakit ganyan ang Pilipinas? Bakit ganyan? Abay, sino bang namimino at naglulok sa mga tao na? Sabi ng profesor namin, sa College of Divine Wisdom, si Professor Batuon, Manny Batuon ng UST, University of Santo Tomas. Sabi niya, ang mga taong hindi nag-iisip ay hindi tao. Pag ang mga tao hindi nag-iisip, hindi raw tao. Kayo po ba nag-iisip? Sino po nag-iisip sa inyo? Kasi sabi ng tao hindi nag-iisip, hindi tao. Kaya ano yun? O, di ba? Yung mga aso, minsan dyan na lang tumulog eh. Nakikita mo minsan yung mga aso dyan, nakikita mo magkadikit. Pinipilit matanggal, di matanggal, ano? Nilagay pala yung mga bata. O, saan ginawa? Yan sa lansangan. Kasi sila hindi nag-iisip. May mga tao hindi nag-iisip na pinatulan pati si kumare. At may mga tao hindi nag-iisip, pinatulan si kumare. Yan yung buhay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ang tawag doon ay immoral life. Ang buhay ko na sinasabi sa atin sa Biblia ay moral. Pag sinabing moral life, ay yung buhay na sang-ayon sa salita ng Diyos. The life in accordance with the will of God. Yun yung sinaawit natin dito. Thy word is the lamp unto my feet and the light. Ang salita ng Diyos, yung buhay natin dapat sang-ayon sa salita ng Diyos, and that is moral life. Yung mga buhay na immoral, yun yung sumasang-ayon sa mundo. Sabi ng Romans 12 verse 2, huwag na kayong kumain sa takbo ng mundo ito. Mag-iba na kayo at magbago na. Magbago na. Isip. Sabi ng Romans chapter 12 verse 2, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip. Hanggang hindi po natin binabago ang ating mga isip, mananatiling gano'n na lang tayo. Pero once na nabago ang ating kaisipan, doon mag-uumpisa ang pag-unlad ng iyong buhay. Ang isipan po, pintuan. Pintuan ng mabuti at ng masama. Ay kalimitan po sa ating Pilipino, ang laging nasa isip natin, ang hirap ng buhay. Kailan ba mumula ang bigas? Ano kaya maiulam? Saan kaya makautang? Ano kaya tumama? Ayan, ang daming mga tanong. Ayun po ang mga tanong. Kasi hanggang hindi natin binabago. Mindset! Yung ating kaisipan. Ako dati po nun squatter. Nagtrabaho ko sa insurance, nagtrabaho ko sa whatever textile mill, yung gawaan ng tela. Nagtrabaho po ako sa ano tawag doon? Yung naghuhugas ang mga plato. Ayun. Marami akong pinasok. Nag-construction ako. Pero wala akong pagbabago. Pero nag-El Shaddai ako. Nung tumugon ako sa panawagan ng Diyos, at darating ng mga salita ng Panginoon, lalo na yung sinasabing pagbabago ng isipan,
Sinunod ko po yun, yung dating squatter, iniangat ng Panginoon. Yung dating mukhang si Palito, nasabi ng mga kaibigan ko at mga kapatid ko at mga kamag-anak at mga kapitbahay, isang bulati na lang ang hindi pumipirma. Sabi ko, buti na lang hindi pumirma. Ay, bakit kaya na hindi pumirma? Kasi walang lagay. Kaya hindi po pumirma yung bulati. Ay, kung pumirma po yun, di patay na ako. Diba kasabihan niya ng matatanda? Pag may sakit at halong mamatay na, naku, sa bulati na lang ang pipirma niya, patay na yan. O, pero tingnan niyo po, kung pumirma po yung bulati niyo, hindi ko kayo nakilala. Kung pumirma yung bulati niyo, hindi na po tayo nagkita ngayon. Pero salamat sa Lord, ako po ay sa December ay 70 years old na. Pero sabi mo iba, parang mukhang 39 years old. Hindi ba? Kasi nabago yung isipan ko. Hindi ko sinasabing pangit ako. Hindi ko sinasabing mahirap ako. Hindi ko sinasabing matanda na ako. Hindi ko sinasabing kulubog na ako. Hindi ko sinasabing masakit ang tuhod ko. Hindi ko sinasabing mahina na ako. Dahil sabi ng Biblia sa aklat ng Kawikaan at madalas sinasabi ng servant leader, kung ano ang inyong isipin at sabihin, yun ang mangyayari sa iyo. Kung ano ang bukang bibig nyo, yun ang mangyayari sa iyo. Amen? Kaya umpisahan nyo na mag-isip ng maganda. Baguhin natin yung mindset natin. Huwag natin lagi pagkagising ng palag sa umaga, ano ito mama? Mare! Ano ito mama? Huwag kayo umasa sa mundo. Umasa kayo kay Kristo. Siya ang sigurado. Ang hina. Kaya mahalaga po yun. Yung sinasabi ng mga kasulatan, kailan pa tayo magbabago? The importance of personal transformation. Pagbabago ng tao. At saan papunta yun? Living a life of holiness. Pag hindi nagbabago ang tao, mamumuhay ba yan ng may kamalalan? Hindi. Eh kung yun ang kanyang way of life, yun ang kanyang buhay araw-araw, na pagdating sa umaga, pag-isip ka ba, ay ibig sa Divisoria, mura. Bukang bibig mura. Christian must be a good influencer. Ang Kristiyano dapat po ay nakakahawa ng mabuti, hindi nakakahawa ng masama. Mahina. Eh lalo na yung preachers at yung mga singers. Dapat influencer tayo ng mabuti. Good influencer. Ha? Bakit po? Sabi nung bakit po dumadami ang mga excuse niya? Ang mga homosexual at saka mga lesbian. Bakit dumadami? Hindi naman nanganganak. Yun, influence. Because of influence. Sabi nga ng isang kasabihan, tell me your friend and I will tell you who you are. Sabihin mo sa akin kung sino mga kaibigan mo. At sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Because you are influenced by those people. Kaya pag tayo po ay may mga anak, dapat i-guide natin sila. Kapag hindi natin i-deny yung ating mga anak ngayon, tandaan niyo po, ang social media ngayon, nandiyan na ang mga sugal. Andiyan na po ang mga ball. Andiyan na lahat-lahat ng mga alok ng mundo, sapagkat sa panahon ngayon, halos mga 70% ng laman ng social media, fake news. Meron ako na-click na puro ang sinasabing patay na si Pope Francis. Nung kinlik
mga masasama. May tawag po doon. Yung po, di ba, para lang ikaw ay matangay nung kanyang, nung heading po nung, doon sa right side noon, titiklik mo siyempre kasi you are interested na si Pope ay ganito na. So interested ka, pag kilik mo, dadalhin ka sa ibang acts na masasama. Dadalhin ka sa sugal, dadalhin ka sa gold, dadalhin ka sa Lazada, dadalhin ka sa Shopee, dadalhin saan ka dadalhin? Ayan ang mundo, mga kapatid. Kaya pag hindi po tayo nagkaroon ng pagbabago, transformation, at pinabuhay mo hanggang sa mamatay ka, iyon na, saan ka pupulutin? Sa letter I. Kaya mahalaga yung topic, the importance of personal transformation. Paano magbabago ang tao? Kasi sabi nito, ang pinagtutungkulan po ng Panginoon dito ay ang mga Pariseo. Sila yung mga dapat naghahatid sa tao ng magandang ugali. Dapat sila ang naghahatid ng magandang pagkatao. Pero sila mga scribe and Pharisees, the leader of the Judaism church, yung Judaismo, the church of the Jews. Ang tawag din po sa kanila ay pari, priest. Hindi lahat ng pari Katoliko. Kaya pag doon sa mga taong gusto sirain ng simbahan, basta tama sa Katoliko, akala nila, Katolikong pari. Pag nabasa nila yung pari, hindi lahat ng pari. At pag nakita nila nakasutana, akala nila, Katoliko yan. Hindi lahat po ganun. Kaya po sila, yung mga scribe and Pharisees, the church leader, sila yung Judaism church, sila po yung reliyong nadatnan ni Kristo, na kung saan ang mga tagapangunan nila, tawag ay mga eskriba, mga pariseo, mga saserdote o pari ng Judaismong church. Pero ano ginagawa nila? Para sa mga babae-balo, halos pinahihirapan nila. Pinagpapasa ng mabiligang kapasanin. Hindi ka bananan. Pero kung pagdating sa abuluyan o sa pag-ooperate, winawagayway nila. Pakitang tao. They were hypocrite. Huwag daw tayo maging mapag-imbabaw. Huwag daw tayo maging plastic. Huwag daw tayo maging Tupperware, cellophane, monoblock, o urukan. Kasi hindi gano'n ang Kristiyano. Ano sa palagay mo ikaw? Plastic, cellophane, Tupperware? Medyo magandaan niya. Tupperware, medyo class. Urukan? Yung timbang urukan? Hindi po dapat tayo maging plastic. Hindi po tayo dapat maging mapag-imbabaw. Kaya po, pinatamaan ni Jesus silang mga skriba at pariseo. At ang sabi ng Panginoon, sabi niya, maaari ba mag-akay ang isang bulag at tinutukoy nilang bulag ay silang pariseo? Na inaakay ay mga bulag din. Saan na niya sila mapupunta? Sabi ron ay, kapwa sila mahuhulog sa buhay. Tayo rin gano'n. Baka mamaya, aya tayo ng aya. Ay, mag-ilan siya, teka naman. Ikaw, sasabi ko lang sa pero, kita ko lang, tumataya sa luto, tumataya sa luto. Bakit sasabi ko, hindi mo nagbabago. Personal transformation. Ako po dati nung mahilig ako sa beer house. Kumakanta ako sa beer house. Mahilig ako nung dati manood ng bold show sa Gala Theater. Ang dami kong masamang ginagawa. Pero from the very beginning, ako tawagin ko pinagsisihan ko lahat yun. Ini-synchronize ko sa Lord, sabi ng Panginoon, that we need to change our mind. Mabago yung ating mga kaisipan. Kasi nung walang nasa isip ko, worldliness, makamundo.
sanlibutan. Kasi ang sabi ng sanlibutan, kaya ikaw ay lalaki at wala kang girlfriend o wala kang dalawa lang o isa lang, ay bakla yan. Wala ano yung girlfriend, walang bakla yan, bakla. Ano boyfriend? Yun sa mundo di ba? Dahil ang malalaki noon, panahon yun, ipinagmamalaki pa ako ikay maraming babae. Pinagmamalaki ko ikaw ay may maraming kabit. Pinagmamalaki. Yung pala yung sinasabi sa Bible, sa Revelation chapter 21 verse 8, malagiman niya kasasapitan ng mga duwag. Bakit duwag? Kasi yung kanilang problema doon inaasa sa kaligayahan ng sanlibutan. Duwag. Ay ano nyo matatapang? Yung walang inaasahan, kundi si Yahweh. Sa Diyos lang umaasa, sabi ng Beatitude, di ba, no? Blessed are the poor in spirit, pagpalatan niya mga aba na wala nang inasahan, kundi ang Diyos. Diyos lang ang inasahan, hindi ang logo, hindi ang wedding, hindi ang pansis, hindi ang alok ng sanlibutan. Ang inasahan, si Yahweh El Shaddai. Tandaan nyo, hindi lahat ng legal sa mundo ay moral. Legal ang werte, legal ang loko, legal ang contraceptive, mamimili nyo sa convenience store. Hindi po moral yun. Dahil hindi lahat ng legal ay moral. Kaya nga tayo against sa same-sex marriage, against the will of God yan, yung parehas, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Against tayo sa divorce. Against tayo sa ipinupus ng isang senador ng sex education ng mga kabataan ay pwede lang gumawa ng ganon provided they have contraceptive. Against tayo doon. O, pag hindi tayo nag-aaral tungkol sa mga ganyan, ay, mabuti yung ganito. Pero alam mo, yung purpose niya para i-push yung ganong mga balita, yung ganong mga law, mga batas na ayaw sa will of God. Kaya dapat gamitin ang isip. Dahil ang tao hindi nag-iisip, hindi na umihin si Lord. Amen. Ang taong gustong mabuhay sa kabanalan, hindi pinapansin ng iba, kundi pinapansin mo muna ang sarili mo. Manalangin ka muna bago punahin yung iba. Baka pananalangin ka, ang pagtingin mo sa salamin, demonyo ang makita mo. Masarap yata pag nanalangin ka, makita mo si Kristo. Kasi yun ang sinasabi natin sa awit na, di ba, ang nais ko baka hanggang awit na lang tayo. Pero hindi naman natin sinisikap na maging banal. Diba? Alam nating awitin, para yung awit natin sa pag-huli na ang prayer meeting, yung give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because it's given Jesus Christ.
faith? Wala kang pananampalataya. Tapos sabi natin, and the poor say, I am free. Oh, tapos sabi doon sa parte huli, because of what the Lord has done. Ginawa na raw ng Panginoon yun for us. Pero di natin kiniklaim na tayo rich. Sabi ko sa mga isang pinuntahan ko, sabihin nyo, I am rich. I am rich. Ulitin nyo, I am rich. Ang nakinig ko na sinabi ng isa, sabi niya, I am rich. Sabi ko, maalam ko yun, si brother. Sabi ko, yung mahirap ay magiging mayaman. Dahil ginawa ng Panginoon ang ialay niya ang kanyang buhay para sa atin, lahat ng mahirap ay pinayaman natin. At hindi ko yun pinangkin ko. Kaya yung pagiging swatter namin ng ilang taon, iniangat ng Panginoon ang buhay namin dahan-dahan. Yung dating pasabit-sabi, minsan naglalakad dahil walang masakyan. Inaabot minsan natutulog sa lansangan kapag may outreach. Ay, pero may sakyan. Ano po yun? If we claim it. Diba sabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 7? Ano sabi doon? John chapter 15 verse 7. Ay, wala pa ako kasi di pa ako nababasa ng Biblia. Diba tayo kasi mga Katoliko, hindi tayo nababasa ng Biblia. Ang gagaling ng mga Protestante dyan. Sabi ng John chapter 15 verse 7, kung mananatili kayo sa akin, at mananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin nyo ang maibigan nyo at ibibigay ko sa inyo. Diba? Pananatili sa Panginoon, at yung salita ng Diyos ay mananatili sa akin. Dahil ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan, anuman ang hingin nyo sa Panginoon, hindi tayo mabibigo. Pangako niya, ibibigay. Nagkasawa ko ng una, nung una ko pong asawa, hindi ko po yung niligawan. Sa totoo lang po, ay confess. Yung po'y kasama ko lang sa trabaho. Kaso siya po yung may gusto sa akin. Wow! Wow! Kasi nung medyo mata-mata po ako, sabi nga ng iba, parang kamukha ka ni Alden. Grabe bro. Bro! Iha. Bro! Iha. Bro! Alam mo, mga kapatid kay Kristo, iniwan po kami ng kasi isang bahay lang tinitirahan namin at inuupahan namin. Sama-sama kami nagtrabaho doon. Mga taga-Cavite. Ako taga-Quezon. Holy Week po noon, nagbakasyon silang lahat. Ako ang naiwan. Sila nagsialis na. Nung mamalayan ko, yung palang, yung dating naging asawa ko, yung pala nandun sa kwarto niya. Sa kwarto nila, napaiwan. Hindi ko po alam. Nung gabi na, ako po'y natutulog ay sa salas. Ay alam ko, mag-isa lang ako. Siyempre, kung mag-isa ka lang, natutulog ka, naka-underwear ka na. O, sino ka, diba? Kasi mainilin pa lang kung wala naman kayo tutulog. Nung natutulog na po ako, nung hali kami na, akala ko may pusa ako katabi. Pero pala tinamihon na po ako. Ay dahil po ang tao'y may nangyari po. Ay ako po naman ay batang-bata pa po, 23 years old lang ako. So mapusok po ako. Mapusok. 23 years old pa lang po ako. Kaya po may nangyari. Nung may nangyari po, sabi ko, ano kayo gagawin ko? Umuwi po ako ng Quezon. Pinagtapat ko sa nanay ko.
Sabi ng nanay ko, school safety door na ina. Malaki ko ba yung nanay ko? Sabi niya, hindi pumunta ka doon sa kapatid mo sa Bicol. Pinatakas ako. Alam mo, hindi ko pala pa ako sa Elsaday. Alam mo, na-convict pa rin po ako. Alam mo yung konsensya? That is the presence of God. Magpakasama-sama ang tao, ang presensya ng Diyos nasa Kanya. Kasi sabi ng John 14 says, I am the way, the truth, and the life. God is our life. Buhay natin ang Diyos. Kaya kahit masama ang tao, may buhay ka, mahal ka ni Yahweh El Shaddai. Sabi ko sa nanay ko, Nay, kasi nabuntis na po eh. Sabi ko, Nay, makakasalang ko na lang po. So, napilit na lang po ako makasal sa Indang. Nung po nandun na, Indang Cavite. Nung po nandun na, may mga handa, may mga ano, may sasakyan, may lahat, mga gamit, lahat. Ganun na po kamahal ng nanay ko kasi ako lang po ang pinakagwapo sa aming mga kasi lahat ng kapatid ko, puro babae, eh ako lang yung lalaki. Yung mga kapatid, ganun ako kamahal ng nanay ko. O kaya pinakasal po ako. Pero alam nyo, kung pinagabihan ko, kinabukasan yung kasal. Ang puso dyan sa Cavite kasi mayroong ayawan, sa ganyan. Iniisip ko, tutulungan kaya talaga ito. Iniisip ko nun, tumakas. Sabi ko naman, pag tumakas ako, tsak, bulok. Baka mamay ko ano gawin sa mga kamag-anak ko nandun. Kaya sabi ko, sige, papakasal lang. Alam mo nung nasa kasalan na po kami, tumugtog na yung organ. Sabi ko gano'n, nandun akong kasal. Nauna na po yung tiyara. Noon, kapag ang ikakasal, ang mga magulang naninili ng buwan, kapag kabilugan ng buwan, so dapat magpakasal, di ba? Kasi swerte daw. Ay ngayon, kabilugan ng tiyan. Kabilugan ng tiyan, pinakasal. Di ba may mga pinakasal? Pagkalipas ng ilang buwan, mga anak na pala. Nakunaka ng damit pala, kawang tago yung tiyan. Nakakapaging kay Kristo, ganito. So, nakasal po kami. Nagkaroon po kami ng anak na 3 nung wala pa sa El Shaddai. Nung nasa El Shaddai na po ako, nagkaanak kami ng 2. Yung po yung anak na nasa Panginoon. Kaya nung nasa Panginoon ako, diba? Yung 3 anak ko po, wala na kami kinasal, never na narinig ng misis ko ang salitang I love you sa puno ng tenga niya habang kami nakahiga. Di ba madalas yan sa mag-asawa? Kapag kayo nakaunan sa kamay mo yung asawa mo, bro, nakaunan sa berko niya. Aparting kaliwa pala, ang babae dapat sa aparting kaliwa. Pag sa kanan po, hindi tama yung partido. So, nakahiga sa kamay ng lalaki, tapos nakaakap sa ganito mo, yung bibig mo na sa may puno ng tenga, madalas yung sinasabi, pinubulong mo. Diba? Nasusubukan mo na yun, may asawa siya. Ikaw, bro, nasabi na yan, ay tulong mo sa asawa mo. Baka naman hindi ka nagkakakana. So, hindi ko po nasabi yun sa asawa ko nun. Kailan ko nasabi yun? Natuwang-tuwa siya na halos parang nakikiliti siya habang binubulo. Ganun mo, nakikiliti kasi dito pag sa puno ng tayo mo binubulo. Ito minsan yung weakness ng babae sa pag binubulo ng tubig. Kaya po, noong ko lang nabanggit, kailan ko nabanggit kung nasa El Shaddai na ako. Bakit? Sabi nga, you cannot give what you do not have. Ay, walang pag-ibig ako sa Kanya kasi God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. 1 John 4 verse 7 to 8, diba? Kung wala yung Diyos sa puso natin, hindi mo masasabing, I love you. Hindi mo masasabing, mahal kita.
Umaaring sabihin mo faith, hindi totoo. Ha? Pero nung nasa Panginoon ako, nasabi ko na mahal ko siya. At sinabi ko sa kanya, mahal kita. Basta mahal kita. Sabay kayo. Inisip niya ay hindi mahalaga. Mahal kita. Sino ka? Ibig sabihin ng mahal kita, maging sino ka man, kahit hindi na nag-toothbrush, mabaho na, mahal ka rin siya. Ganyan ang pag-ibig. Mahal mo siya. Pinapayin mo yung misis mo sa kumari mo kasi mas mababa yung kumari mo kaysa misis mo na amoy bagyo oil na dahil lagi ka sa kasi. Diba? Kasi minsan yung mga asawa, hindi na nag-aasikaso kung may asawa na. Baliktad yata. Pag ang babae nagkaasawa na, lalo pa dapat siyang magpaganda para sa kanyang asawa. Amen? Ikaw hindi ka na nag-aasikaso sa'yo. Pagdating ng asawa mo, makakapagpalit ka sa iba. Dati ang bang-bango. Dati naawin ka ng asawa mo, kahit mas mo na. Alam mo, based on statistics, mga kapatid, pag sinerch ko po, bakit nagkakahiwalay ang mag-asawa? Dahil sa kanilang responsibilidad sa kanilang asawa, hindi natutugunan. Hindi natutugunan. Kaya naghanap sa labas. Yung mga anak nyo, kung bakit hindi nawirili sa inyong tahanan, kasi hindi nila malaman yung love. Yung pag-ibig ng parents sa kanilang mga anak ay doon natugunan sa kabarkada, doon natugunan sa mga kapitbahay. Kaya doon natutulog sa kapitbahay. Minsan natugunan doon sa alagang aso, kaya yung aso na natin ang kakaroon. Mga kapatid, yan po ang buhay. At pagkatapos po nung namatay ang asawa ko, kung alam ko natutunang mahalin, hinuha siya ni Lord nung panganak sa panglima. Namatay sa panganak. Pagkatapos after 7 years, muli ako nakakilala ng isang babae na sabi ng Biblia, whatever you ask for in prayer, it will be given to you. Diba? Sabi ko, Lord, naranasan ko pa rin, naranasan ko na yung nakaraan. Gusto ko naman ngayon, mahirap ko. Kasi ako nagkaroon ng nung bago ko, yung dati mga siyang ko, ay ano po yung asymbol at saka ano yung luma, pinaglumaan. Madalas po ako itiri. Sabi ko, Lord, pag ako nag-asawa ko, susubrahan ko yun. Kaya kilit ko sa akin ng Panginoon, dalaga talaga. Dalaga. Bakit hindi may dalaga? Kasi sabi ng mga nakasulatan, kung ano ang hingin mo sa panalangin. At ang sabi ng awit na-inspire ako sa panalangin, kung kay sarap mahalin kapag bunga ng panalangin. Ang mga asawa nyo ba, ang inyong mga katiyak, bunga ba ng panalangin o bunga ng napikot kayo o napilitan lang kayo? Ang hirap po pag napilitan ka lang. Pero kay sarap mahalin kapag bunga ng panalangin. Diba? At saka talagang the best, ano? Pag binigay ni Lord, talaga wala. Alam mo yung asawa ko ngayon? Hindi po niya tinatanong kung ano yung ko sa akin o ganito. Alam mo, nasala niya po yung asawa ko. Ilalagay ko po doon sa ano, alam mo niya yung nagyanan na yun. Minsan nakikita ko, tambak na doon, di pa niya kinukuha. Ay, bakit ano? Kaya minsan natutokso ako na. Binabawasan ko na. Kapag bunga ng panalangin, sabi nga, ukay sarap mahalin, bunga ng panalangin, sa isipan at puso ko, lagi ka
napapansin. Hindi mo ng pananakot ako, hindi ka napansin. Kahit hindi ka umuwi, hindi ka napaalalahanin. Pero kung bunga ng panalangin, kahit saan ka lugar, naalaala ka. I-text ka lagi, tatawagan ka, at ang sarap naman kapag tinatawagan ka ng iyong minamahal. Diba? Kung minamahal mo, hindi ka naman inaalala, ay klaseng pagmamahal yan. Ganun ang Diyos sa atin. Mahal tayo ng Diyos, kahit hindi mo siya mahal, minamahal ka pa rin ang ating Panginoon. Kaya mahal ka sa atin, bakit kung ka natin ma-exercise yung personal transformation, we must be in a right focus. Sabihin yung focus. Focus. Sabihin na. Focus. Focus, F-O-C-U-S. Letter F stands for faithfulness. Diba? Ano ibig sabihin ng faithfulness? Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo yung faithfulness. And the word faithfulness, it came from 3 words. First is faith, pananampalataya. At ang pananampalataya susi ng lahat. Sabi ng Hebreo chapter 11, chapter 12, verse 2. Anong sabi ng Hebrews chapter 12, verse 2? Let us fix our eyes unto Jesus. Ituunan na ninyo ang inyong paningin kay Jesus. At yung paningin na yun, hindi po itong matang ito. Ang paningin na yun ay yung spiritual eye natin. At ang spiritual eye natin ay ang pananampalataya. Yung faith natin kay Jesus na nasuot. Hindi doon sa blessing, hindi sa biyaya, hindi doon sa tatanggapin, hindi doon sa mga pangako, kundi doon sa nangako kay Jesus. Doon dapat nakatuon yung pananampalataya natin. Hindi sa gamot. Ang gamot ay instrumento lang. Ang pananampalataya dapat kay Jesus. Nakatuon. Amen. So faith. Saan magaling yung word na faithfulness? The word na full. Ibig sabihin ng full, you are filled with the Holy Spirit. Parang si Mama Mary. Blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Puspos ka ng Espiritu. Lagi. Pag ikaw ay laging puspos ng Espiritu, hindi ka makapagmumura. Ngayon daw, para daw ikaw ay ma-qualify, para ikaw ay sumama sa susunod direction 2023, kailangan kayo marunong magmura. Yun ang qualification. Isipin mo, may nag-a-apply ng trabaho. Anong qualification? Ang dami-dami. Pero sa presidential election, sa anumang election, isipin mo, basta Pilipino citizen ka, kahit walang pinag-aaralan ka, pwede kang kumandidata. Isipin mo yun. Mali yata. Dapat may qualification. Ang hina. Kailangan puspos tayo ng Espiritu. Filled with the Holy Spirit. Full light, ibig sabihin faith, full. Filled ng Espiritu Santo para maiwasan mo yung pangit na salita, pangit na magagawa, pangit na lahat na pangit, pati mukha naging pangit. Kasi kung ano naman ang dibdib, yun ang mukhang dibdib. Kung ano naman ang puso natin, yun ang magiging tsura natin. Dapat po tayo filled, puspos ng Espiritu Santo. Dati po noon ako pag nagulat, binabagit ko masama. Pero pag ako nagulat din, ano mo binabagit ko? Jesus Christ. There is power. Tapos pagdating po ng huli, sa faithfulness, the word ness, it came from the root word, holiness. Kabanalan. Sabi ng 1 Peter chapter 1, verse 15, yaman na niya at tumawag sa ikay banal, magpakabanal kayo, ano man ang inyong ginagawa. Eh Lord, anong ginagawa ko? Naliligo po ako. So gawin mong kabanalan ang pagliligo mo, bro. Hindi ko ano-ano ginagawa mo habang naliligo ka. Diba? Ano mga pinagagawa nito? Lahat ng ginagawa natin may kabanalan. Hindi ko ano-ano. Nung wala pa tayo sa Panginoon, anong pinagagawa natin? Diba? Dapat po lahat daw ng ating ginagawa. Sabi ng 1 Peter chapter 1, verse 15. Yaman na niya ang tumawag sa inyo ay banal, magpakabanal kayo.
anuman ang inyong brother, pag gumagawa kayo ng bata, ganun ang gawin mo. Masama ba yun? Nakakawalalan. You offer to God, ask God, Lord, help me. Parang si Abraham. Si Abraham, bakit? Patanda na si Sarah, baong, kulubog na. Alam, impossible na magkaanak. Pero nung nag-pray, sabi ni Abraham, Lord, enable me. Mahina na siya eh. Bigyan mo ako ng lakas. Binibigyan. At mamaya makipag-usap ko sa akin, may sasabihin ko. Ang anak ko po, sa una, 5. Dito sa bagong asawa, 3. Di 8. May ano pa po yun, may family planning. Dito sa una. O isipin mo, di ba, mga kapatid, ganyan ang buhay. Pag inanak sa panalangin na yun, ginawa natin na may kabanalan, lalabas ang mga anak ko, magaganda at mga guwapo. Pero tingnan mo, yung makikita nyo minsan nagaganda, guwapo yung mag-asawa, maganda yung asawa, pero maganda ang sura ng mga anak ko. Kasi hindi bunga ng panalangin. Kasi hindi ginawa na may kabanalan. Baka ginawa na may kalasura. Dapat ang ginagawa natin laging may kabanalan. Amen. Kaya hindi pwede na akong tumaya, gagawin ko na may kabanalan. Ay, ba yun? Hindi yun ba yung sabihin ko? Sa pwede ka nang tumaya. Ang kalayaan na hindi tumutukoy sa masamang gagawin natin, malaya ang gawin. That's wrong. Ang kalayaan natin, malaya tayo, always in accordance with the will of God. Laging ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen. So letter O is obedience. Ang pagsunod ay napakalaga. F is your faithfulness. Ano at your faithfulness galing sa faith, full life, and holiness. Then O, sa focus, ano? O, obedience. Because obedience is better than sacrifice according to 1 Samuel. Ang pagsunod ay hindi mahalaga kaysa sa mamahaling ng Lord. Amen. Amen. And letter C is your commitment. That you are committed to serve God. That you are committed to your husband. That you are committed to your wife. That you are committed to your God. Pag sinabing committed, you consecrate. You give your life to Him. Ganti na mag-asawa, di ba? Oh, bakit mo napapakain? Hindi mo makaano-ano. Bakit kayo pala nasa inyong mga kwarto, hindi kayo nagkakahiyaan? Nakatahimik ka niya, ibig sabihin ng brother, tapusin mo na. Nakatahimik ka niya, gagawin brother. Yung po yung mga kapatid, ha? So yung po commitment, maging committed tayo, hindi po yung kumikitid yung utak. Pag sinabing commitment, you give yourself, you give your life, you give everything to God. Binigay mo. Even in your relationship as husband and wife. In your children, sa inyong mga anak. Ito rin yung ang mga anak nyo, yung mga kaibigan. Para sila'y open. Pag tayo po'y open sa isa't isa, we become close. Pag tayo pinagtataguan ng kung ano-ano kayo, tagawin, isip na ganito na pagtalikod mo, nagsisiraan kayo. Parang gobyerno, siraan dito, siraan mo. Di ba? Ganda-ganda ng sinimulan nilang unity, pagkatapos sinira nila. Kung hindi nila sinira, sigurado si DP sana siya presidente susunod. Nasira lahat. Pare-pare silang nagsisira. Sino ba pipiliin ko? Ay Kristo lang, iwala ko. Ang katapatan niya'y kalwalhatian ko. Di ba? Kay Kristo lang tayo magtiwala. Pagdating sa eleksyon ako magdadasal lang, Lord, sino po yung nais mong isulat ko? Kasi Lord, sabi ni Lord, naku anak, wala akong mapili dyan. Share na lang. Ano po, Lord, ang gagawin ko? Yun na lang, 145, pamilya mo. Amen ba? Amen ba? Wala na ako. Pamilya lang po, wala na aking luto. Wala akong mapili. Wala akong tulak dito. Puro siraan dito, siraan doon. Basta, attitude
Ako yun ang ginagawa ko. Lord, pinagdadasal ko po sila. Kung ano ang kanilang pinagpisahan, ibalik mo. Magkaunawaan sila. Yun ang ating tungkulin. Amen. And let the use of focus is understanding. Sabi ng 1 John chapter 5 verse at 20, sabi rito, mula sa verse 19 hanggang 21, tayo mga Kristiyano, binigyan na tayo ng pang-unawa. Kaya ang mga Kristiyano, maunawain yan. Kahit tinutulong ka na ng asawa, inuunawa mo pa. Kahit sinabi ng asawa mo, galing ka sa ganun, alam mo, nandun galing sa sama-sama, pero inuunawa mo because ayaw mo kayong mag-anak. Inuunawa mo. Kahit nakita mo na, nakasama yung kumari mo. Uunawain mo pa yun. Yun ang larawan ni Kristo sa atin. Dahil si Kristo, di ba? Tinadyak ka na, dinuran na, sinupat pa. Kung ano ang pinagagawa. Pero Lord, sabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo po sila. Hindi mo nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pero tingnan natin si Jesus. Siguro ang sarap ng buhay mo. Kahit alam mo na may masamang ginagawa yung asawa mo. Pero nandun pa rin yung pag-unawa mo. Ano ba siya? And finally! Take 2. Okay, tatay yung tindahan. And finally! Ang aking nalaman, sarili ko'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng likod niya, Sabi ng Panginoon sa buto, susulat ni Santiago, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo, at lalayuan niya kayo. Amen? Yan, right focus, yun ang susi for our personal transformation or living a life of holiness. Amen. At yan ang aking laging dasal. At makikita nyo, biglang nanalamin ka, magugulat ka, hindi na si Satanas ang makikita mo, mukha ni Jesus. Hindi literal na salamin,
bahay mo, sasabihin ng mga tao, at sasabihin na, yan ang bunga ng pag-ielsya na. At ang mga kamay, sabi ng Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng ibabang kasalanan. Mula po sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Tulungan mo po ako na mabago ang buhay. Mamuhay ako ng may kabanan. Kaya naman, Panginoong Jesus, nais ko po ng puso dalisay. Puso dalisay. Nasa kamay, tingnan na naman. Hallelujah. Glory. Thank you, Jesus. Puso dalisay. Ang aking nais. Dalig-dalig mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais. Dalig-dalig mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitipon na ikaw
Lord at damhin ang kanyang presensya. Ano naka-attract sa iyo sa puso mo? Sa word o sa salita ng Diyos? Masarap po may pusong nag-isa. Yung punong-puno ng salita ng Diyos, yung wala po yung sama ng loob, yung wala po yung ingit, yung wala yung inanakit, yung galit, yung buot, yung tampo, yung pagkamahiyain. Punong-puno ang puso natin ng salita ng Diyos dapat. Yan ang nais ng Panginoon. Hindi tayo magbibigo sa Diyos. Dahil kung mananatili sa atin ang salita niya, tayo mananatili kay Jesus. Hingin na natin ang kaibigan natin ibigay niya. Laging nakatulong tayo sa Panginoon ang ating pananampalataya. Yung isipan natin, laging isipin natin ay ang Diyos. Huwag natin isipin yung mga along ng sanlibutan. Isipin natin mahal na mahal tayo ng Panginoon. At kailanman, hindi niya tayo iniiwan. Hindi nababayaan. Sabihin mo ngayon ka, Holy Spirit, I need you. Kailangan kita ba ng Spirit? Hayaan mo gumano ang kagalingan at ang kapangyarihan niya sa iyong buhay. Holy Spirit, I come with your strength and your power. Come with your special grace. Come like a stream in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your Spirit bring power. Touch me and take me home. Let's have the song softly. Panginoon, alam mo na ikaw lang ang may magagawa sa akin. Hirap na hirap na kami minsan, Panginoon. Wala po kami pang maasahan mo ikaw. At dalahin ko, Ama, ng bawat isang nandito. Nawa, may padama mo sa kanila na ikaw may buhay ng Diyos. Na ikaw ay makapangyarihan. Yung po ba, magdami na nagdahalas ng matagal ng karamdaman. Dalahin mo po sila yung pagalingin mo. Iulan mo po ang napagpalang kamay at nabuti sila ngayong oras na ito. Paghimalaan mo po sila. Mangyari ang kalooban mo, mangyari, Panginoon, ang nais mo sa amin. Kaya, O Diyos, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sinasabay ko ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Inutos at kumain sila at get out! Go! Go to the lake of fire! In Jesus' name! Palayain ang ating mga kapatid! Palayain sila sa mga sakit, karamdaman! Palayain sila! In Jesus' name! In Jesus' name! Get out! Get out!
magtitiwala. Tingnan mo sa Panginoon Jesus. Ako magtitiwala sa biyaya niya Ama. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumay. Naroon siya tumakaaman. Ang Panginoon na magkailanpaman. Kung ika'y nananapin, wala nang malapitan at para bang daigdig sa'yo'y pinapasal. Pagdadahanin mo sana, minamahal na ang Panginoon na magkailanpaman. Sabay-sabay! Biyaya niya'y kapal sa buhay ko'y sapat. Di magkarapat-dapat na buhay ligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon na magkailanpaman. Kanino kayo magtitiwala? Panginoon Jesus. Ako magtitiwala sa biyaya ng Ama. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumay. Naroon siya tumakamay. Ang Panginoon na magkailanpaman. Biyaya ng Ama sa buhay ko'y sapat. Di magkarapat-dapat na buhay ligtas. Pagkako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon na magkailanpaman. Biyaya niya'y kapal sa buhay ko'y sapat. Di magkarapat-dapat na buhay ligtas. Pagkako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon na magkailanpaman. Ang Panginoon na magkailanpaman. Ang Panginoon na purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Sabihin ko ngayon, I am healed. Magaling na ako. Sabihin ko ngayon, I am rich. Mayaman na ako. Sa pangalan ni Jesus. Jesus sagot. Purihin natin ang Panginoon. Purihin nyo ang inyong mga prayer request. Itaas sa Panginoon. At maniwala kayo, pag uwi nyo, may himala kayong naliligtas. Taas po yan. Ama namin Diyos, pagpasan niyo po ang mga bagay na ito, panyong asin na is, Biblia, wallet, bag, passport, papeles, at anumang makahawak namin. Kaya po sa ilamang nagtitiwala. At inaangkin namin, Panginoon, ito'y pinaspasan mo. At inaangkin namin answered prayer na po. Lord, pagpalayo pa aming mga alay, mga handog, na ang pangako mo'y babalik, nang siksikling at umaapaw. Ito ang pananampalataya, inaangkin na po namin. Sa pangalan ni Jesus, at the saying, give thanks with the grateful heart of Jesus. Habang pinupulekta na po ang ating mga
nanduroon ang iyong puso. Kaya pag si Jesus ang kayamanan natin, hawak ni Jesus ang puso natin. May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, Father pa lang po, okay? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy pa lang po, Holy